Hi guys! RJYC Vlog here. So ito nga, meron akong isichika sa inyo. So alam nyo ba na itong mga politiko na nag-a-apply sa bansang Pilipinas ay ating mga empleyado. Mga empleyado nyo yan. So it's about time to fire those empleyado na walang pakinabang sa bansang Pilipinas. Kasi technically, kayo ang nagpapasahod sa mga yan. Kayo ang nagpapasahod sa mga politiko dahil ang tax na binabayad nyo sa lahat ng may tax dyan sa bawat galaw nyo sa Pilipinas ay yan ang ginagamit pambayad ng pasahod ng mga empleyado sa gobyerno. So technically, ang congressman, mga kapitan, kagawad, presidente, vice president, ano pa, basta lahat na nasa politiko, nakaupo sa posisyon, kayong mamamayang Pilipino ang mga boss na mga yan. Dahil empleyado nyo sila at sila ay inyong mga trabahador. So, wag na kayong maglagay ng inyong mga trabahador na magnanakaw lang sa inyong kumpanya. At ang kumpanya nyo ay ang bansang Pilipinas. So, tingnan nyo mabuti kung sinong i-hire nyo uli sa halalan. Kailan yan? Sa Mayo 2025. So, tingnan nyo, i-screen ng mabuti ang mga empleyadong nag-a-apply na maglingkod sa taong bayan. And because you are the employer, mamamayang Pilipino, may karapatan kayong magpatalsik at mamili kung sino ang empleyadong ipapasok nyo. Ganon yun, okay? So, ang gawin nyo, wag nyo nang i-hire yung mga walang silbi sa bayan. At, masasabi ko lang dyan, PDP laban ang i-hire nyo. Okay? At wag nyo nang i-hire ng paulit-ulit yung mga empleyadong hindi naman napapaunlad ang inyong kumpanya. Okay? Yung ilang beses nyo na silang hinire bilang empleyado pero nagiging pasaway naman at ninanakawan pa ang inyong kumpanya. Which is ang bansang Pilipinas. Okay? So may karapatan kayong magtanggal ng mga empleyado. May karapatan kayong mamili ng mga empleyado na gusto nyo. Lahat nasa sa inyo ang karapatan. Kaya huwag kayong mag-aatubili na piliin kung sino yung karapat-dapat. Dahil technically, you are the employers. You have all the right to kick them out in their position. Huwag kayong mahihiya na, ay si mayor, ay si vice mayor, ay si congressman, ay si gob. No. Matataas lang ang tingin nila sa sarili nila dahil nasanay ang mga Pilipino sa ganyan na kapag nasa posisyon ka, mataas ka na. It's not like that. If you actually change that habit and mindset na kapag pagka nasa politiko, is mataas na tao. No. Empleyado lang sila ng mga mamamayang Pilipino na nagluklok sa kanila dahil technically, ang nagpapasahod sa kanila ay mga mamamayang Pilipino. Ang bayad na tax na binabayad ng mga Pilipino, yan ang kanilang pinambabayad sa mga empleyado. Kaya mamili kayo ng tamang empleyado, kayong mga employer, at ang mga employer ay ang mga mamamayang Pilipino. Okay? Maging mahusay kayong tagapag-alaga ng inyong kumpanya, which is ang bansang Pilipinas. At ang dapat na nag-aalaga ng kumpanya ay ang mga employers. The employers are you guys Filipinos. Mamamayang Pilipino nagbabayad ng tax. At ang nag-apply bilang maging trabahador ng bansang Pilipinas ay ang mga politiko. Okay? So may karapatan kayong patalsikin yung mga yan. Meron kayong karapatang tanggalin sila. Meron kayong karapatang piliin kung sino yung nararapat. Okay? So para hindi mag-suffer yung company nyo, which is the Philippines, pag-isipan yung mabuti kung sino ang i-hire nyo ng mga empleyado. Okay? Maging matalino at isipin yung mabuti na ang bawat desisyong gagawin nyo ay nakasalalay dyan ang takbo at pagpapalago ng inyong company, which is the Philippines. Okay? I hope you get what I meant.
Okay, yun lang naman. So, maging matalinong employer at maging matalino sa pagpili ng mga employee. Okay? Yun lang yun. Huwag kayong mahihiyang patalsikin ang mga empleyadong walang silbi sa kumpanya. Ganun yun. So, kung ang empleyado nyo adik-adik, ang empleyado nyo tamad, ang empleyado nyo dinedekwatan kayo ng kita, are you gonna keep those people? Yung empleyado nyo hambog, napakayabang. Yung empleyado nyo feeling siya yung employer. Yung empleyado nyo na feeling niya siya yung boss at siya yung hari ng kumpanya. Are you gonna keep those people? No. So you have to kick them out and change them with new employees na sa palagay nyo magbibigay ng much better na pag-aalaga sa inyong kumpanya. And that is the Philippines again. Okay? So, wag kayong mahihiya pag may nakikita kayong mga abusado dyan, mula kagawad hanggang kapitan, hanggang sa lahat ng ahensya na umaabuso sa kanilang sa kanilang trabaho bilang opisyales ng gobyerno. Meron kayong karapatang sitahin sila, meron din kayong karapatang i-report sila, at meron kayong karapatan na balang araw palitan at tanggalin sila. Okay? Huwag kayong matatakot sa mga politiko. Alisin nyo na yung mindset nyo na sila dapat ang bida at sila ang hari. No. Dahil sa inyong mamamayang Pilipino na bumoto, kayo ang nag-hire sa kanila. They should be doing their job properly. Okay? Okay. That's it. Bye-bye.